Bet nung araw pa ba to? Tagal na yan. O bakit old school ka raw? Hindi, yung mga jeep ng pampasada, Oh. naglalagay din ng ganito, tabo sa ilalim ng tangke, nakahilang. Tabo. Yung mga pampasada ng jeep, Oo. tangke. Tapos may tabo sa ilalim. Nakahilang yun, naka-welding. Para? Yung siphon doon nakakabit. Oo. So yung gasolina mo, pupunta lagi doon sa truck. Okay. Kaya lang, nakalaylay yun doon sa ilalim. Ilalim. Ito ulitin mo nga. So ito, hindi bawal kasi maglagay ng tangke. Ito yung motor, Bakit yung double? motor. Yan, Doon sa loob, yun. yun, Ito yung truck. Tatrap na rito yung gasolina para kung maakyat ang gasolina. Tatagilid kasi parang gaganon yan gaganon, Pag pababa, yung gasolina mo andun sa ano. Ayun, Kasi nasa gumanon, gitna ito ng ayun, tangke. Gumanon. Walang truck, namatay yung makina. Empty ka na, empty. Walang preno. Wala na rin preno, may preno, patay yung makina eh. So yan, hindi mauubos yung laman nung tabo. Ay, hindi, kumakalog ka naman nung natatrap. Hindi, yung dami nung laman nung tabo na yan, mga ilang kilometro kayang takbuhin. Kung halimbawa patag. 1 liter din to, tapos yung return mo, dito rin ang baksak. Kaya natatrap dito yung gasolina. So kung dalawang kilometro kayang tumakbo niyan, kaya. makakarating ka na sa gasolinahan. Oo, tsaka makakaakyat ka na sa dulo ng... Nung akyatin mo. Paano kung... pag pumantay yung kotse mo, pupunuin niya ulit yan. Paano kung wala pa mga talagang kinulang pa, wala pang gasolinahan? Wala na, talagang titirik ka na. Titirik ka na ron. Pero at least, hindi ka biglang ititirik. So ibig sabihin, ito pala ang trabaho nito, yung reserve fuel mo dito. Kasi kung wala nito, ang mangyayari, yung tangke, pag ganyan-ganyan. O di yung motor, wala na mahihigop na gasolina pag nakaganyan. No, kasi lilipat yung gasolina mo. Kasi pababa. Halimbawa, paakyat, wala nang mahihigop, no? Pero lang kung full tank ka. Kung full tank, hindi, empty na nga kung empty. Empty na. Oo. Pupunta rito sa likod, maubusan kang gasolina. So, ibig mo sabihin yung mga modelong sasakyan, meron yan. tulad nung yung Honda ko, empty na, ang layunan na narating ko ano pa rin, pumaandar pa rin. Kasi nga, na-trap na yung gasolina ng Dito. natitira. Nandiyan na lahat. Tsaka kahit paakyat ako, Andiyan siya. nandyan siya, hindi siya mauubusan. Di ba old school ka? Ba't alam mo yan? Old school din noon, meron na yan. Ito may-ari, old school din. Kuya, Daisy daw. Daisy. Daisy 7,000 ang halaga. Ay, mahal. Linis-linis muna pag may time. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Sa pagkakataong ito, ay bibigyang daan ko po yung request po ng ilan natin mga subscribers na ako po ay gumawa ng vlogs or mga visuals, video at explain ko po ng kaunti lang po yung kaibahan ng diesel at gasoline fuel. Simulan po natin doon lamang po sa pinaka-basic para naman po makatulong din doon sa ating mga estudyante na nagme-mekaniko at masimulan nila ang pag-aaral sa ganitong video na ating ma-share po sa inyo. Gasolina ba or diesel? Ano ang mas okay na fuel? Ang gasolina at diesel ay in-extract sa raw material na crude oil. Dumaan sa iba't ibang level ng refinement at meron silang magkaibang thermal characteristics. Heat capacity, thermal conductivity, thermal expansion, fusibility at weldability na dahilan upang magamit sila sa mga tamang paggagamitan. Para maunawaan natin ay pagkumparahin natin ang dalawang ito sa tatlong parametro. Unahin natin ang fuel characteristics. Calorific value or yung tinatawag na enerhiya ng fuel na inilalabas kapag nainitan sa combustion. Kung babasihan ng timbang ay mas mabigat ang diesel kaysa sa gasolina. Pero ang diesel ay mas mataas ang density kaysa sa gasolina. Mataas ang konsentrasyon at mga matters, kaya mas maraming enerhiya. At dahil dito, kahit kaunting diesel lang ay kaya nang mag-produce ng parehas na enerhiya tulad ng sa gasolina sa combustion process. Nature. Ang gasolina at diesel ay parehas na mabilis na mag-evaporate, volatile, sa normal na temperatura. Mas mabilis nga lang ang gasolina at lalo pang bibilis dahil sa mga idinagdag na additives sa kanila
para sa mas magandang combustion. Ang pagtaas ng volatility ay magpapataas din ng free ignition o knocking. Ang free ignition ay ang pagputok ng fuel bago sa tamang timing ng pagkumbas nito at ito ay magpapahina sa power at sisira sa makina. Kapag iyong inimbak ang gasolina o ang diesel, ito ay maaaring tumagal ng 6 na buwan hanggang 1 taon, depende sa kondisyon ng panahon. At ito ay dapat iinbak sa tamang lagayan. Sa emissions, walang malinis na fuel kapag pagkukumparahin ang gasolina at ang diesel, dahil sa meron din silang mga halo at latak na nanggagaling sa kanila. At mayroon din silang mga byproducts na inilalabas matapos ang combustion. Gasoline, hydrocarbons, ammonia, at ang diesel naman, nitrogen oxide, sulfur dioxide, at particulate matters. Gasoline engines ay pinagmumulan ng maraming greenhouse gases, hydrocarbons, carbon monoxide, na nagdudulot ng environmental pollutions. Ang diesel engine naman ay nagbubuga ng nitrogen oxide at particulate matter, or soot, na makapal na usok. Ito ay nagbubunga ng mga malulubhang sakit tulad ng cancer at iba pang mga sakit kapag humalo sa nalalanghap nating hangin. Karamihan naman ng mga modelong sasakyan ay meron ng catalytic converter na nagsasala ng mga lason bago humalo sa hangin. Engine characteristics, yung pinaka-construction, ay dumidepende sa requirement ng combustion kung anong fuel ang gagamitin. Ang makina ng degasolina ay may spark plug upang magbigay ng sindi at masunog ang air and fuel mixture. Ang diesel engine naman ay may glow plugs upang painitin ang air and fuel mixture at magkaroon ng combustion sa compression stroke. At dahil sa matinding stress na ibinubunga ng combustion sa diesel engine, ay dinisenyo na ang block nito ay makapal at gumagamit ng mas matibay na mga pyesa at bakal. Samantala, ang gasoline engine na naturally aspirated ay hindi kailangan ng mataas na compression levels at hindi na kailangan ng makapal na cylinder wall block. Performance. Ang kabuuang disenyo ng gasoline engine ay maigsi ang bore at stroke upang magkaroon ng malakas na output at ang kakayahan na magkaroon ng mataas na RPM or revolutions per minute. Ang diesel engine naman ay malaki at mahaba ang piston strokes kaya hindi siya makaabot sa mataas na RPM. Yun yung old design. At kung pipilitin ay nagpapahirap sa mechanical parts nito. Ang epekto ay kabawasan sa total power output. Pero ang diesel engine ay nakakakuha ng napakalaking pwersa o batak kaysa sa mga gasoline engine. Noong unang panahon, ang gasoline engine ay kilala sa tahimik na makina kaysa sa diesel engine. Pero dahil nga sa pinino at pinaganda na ang produksyon o ang pag-construct ng makina ng diesel, ay halos parehas na lang ang kanilang tunog ng makina. Hindi na rin maingay ang mga diesel engine ngayon. Application. Ang mataas na horsepower ng gasoline engine ay kaaya-aya at ginamit sa mga pang-domestic na sasakyan, mga taxi, mga motorsiklo, tricycle, at ginamit din ito sa mga pangarerang sasakyan. Ang diesel engine naman na lumikha ng malakas na hatak, kaya naging mas ginamit ito sa mga SUV, trucks at mga pampasadang jeep at kung ano-ano pang mga pangnegosyong sasakyan. Ang diesel engine ay mas naging mahal ang presyo kung ikukumpara sa katapat nitong digasolinang sasakyan. Ang diesel engine ay mas matipid kaysa sa gasoline engine dahil sa ang katotohanan na ang diesel combustion cycle ay mas mabisa ng 36% kapag ka ikukumpara sa 25% ng gasoline engine. Samantala, kung ang sasakyan naman ay gumagamit ng mga computer or electronic or fuel metering, injection at combustion technology, ay makasisiguro na makakatipid sa fuel. Maintenance cost. Dahil sa matatag at matibay na disenyo ng diesel engine, ay mababa ang maintenance kumpara sa gasoline engine. Ito ay ang mga unang disenyo pero ngayon ay halos nagiging mas mataas na ang maintenance ng mga diesel engine at mas mahal ang mga spare parts
ng karamihang minamantini sa diesel engine. Fuel cost. Sa proseso ng distillation ng fuel, pinakauna ang diesel na ine-extract at sumunod ang gasolina. Ito ang nagpamahal noon sa gasolina, pero mas mahal na rin ngayon ang diesel fuel dahil nga sa epekto ng pagtaas ng demands at kinakapos ng supply dahil sa kaguluhan na nangyayari sa Russia. Ang gasoline engine car ay mas mura kung itatapat sa diesel engine car na noon ay pinagpipilian ng mga bibili ng sasakyan na mura nga pero mahal naman ang fuel. Pero ngayon ay halos na baliktad na ang pangyayari. Ngayon, totoo bang may mas mabuting fuel sa pagitan ng diesel at gasolina? Ang masasabi ko ay depende kung anong sasakyan at kung saan ito ginagamit na layunin. Parehas na may kanya-kanyang katangian at kung ano ang mas akma sa gagamit ng sasakyan. At huwag nating kalimutan na parehas din silang pwedeng magdulot ng mga negatibong epekto sa ating kapaligiran. Dapat ay akma ang sasakyan sa Environment Protection Law upang masabi nating mabuti ang isa man sa kanila. Okay mga kapatid, doon sa unang portion ng video ko, ang nakita nyo si Chip. Meron siyang ipinakitang diskarte. Ngayon, dito naman sa huli, ako naman magpapakita sa inyo kasi may bago kaming laruan ni Junjun. Ito yung aming pansilip ni Junjun to, camera. Pero ang sisilipin natin dito, yung kondisyon ng piston sa kanong liner. Lalong-lalo na yung mga blow-by na ang makina. Tatanggalin nyo yung inyong injector, ipapasok natin to para makita nyo kung ano ang kondisyon ng inyong liner. So sa mga mahilig mag-DIY at sa mga mekaniko na sumisibol pa lang, pwede po kayong bumili nito. Ayan. Tapos bibili lang kayo ng, ano bang tawag dito Marco? Android. O ayan, tignan nyo po. Ayan, may Android dito. So ngayon, meron ako dito, pakita mo to, meron ako dito liner saka piston sa loob. Pero siyempre, tatakpan ko yan at ang makikita nyo lang yung piston. Ayan, nasa ano na oh. So ayan, makikita nyo po. So ayan, kitang-kita yung kondisyon ng piston. Puro carbon na siya. Tapos makikita nyo rin yung liner. Kapag kaganyang kagaspangan liner, hindi na po talaga pwede yan. Kaya nga po itong liner na to ay galing to sa sasakyan na blow-by na. So yan po yung makikita nyo. Kaya po sa mga mahilig mag-DIY, ayan, magagamit nyo po itong ating itinuturo sa inyo. Maliwanag naman mga kapatid, ayan, oh. Kasi po, ito po ay may adjustment ng ilaw. Ito, na i-adjust nyo po yung ilaw. Pakita mo nga Marco. Ayan, pwede ko pong hinaan to. Ayun. Pwedeng walain, pwedeng lagyan ulit. So mga kapatid, maraming salamat po. Sana yung aking maiksing vlog ay nakatulong po sa inyo. At asahan nyo po, marami pa po tayong parating na mga vlogs at mga tutorials para po sa inyong lahat.